Higit kumulang 20 minuto kami naglakbay mula Pangarap tungo Bulacan. Sakay-sakay ng habal-habal, hangang-hanga kami sa mga kapaligiranng luntian, na tila di pa nakikita na sino mang dayuhan. Po tayo ngayon sa Quarry, Bulacan, na kung saan po makita po natin na dito po kinukuha yung mga gulay na pinagkukuhaan po ng mga taga-bundok. Kay sikat pa lamang ng haring araw na magsimulang sumikat ang bagong pag-asa sa buhay nila Aling Jessica, isang magsasaka. Magandang umaga po, ate. Pwede po ba namin malaman kung ano-anong halaman yung makikita dito sa Quarry, Bulacan? Ang dito, produkto, kamuting kahoy, gulay, mga puso, ganun. Kung mga iba-ibang may-ari kasi, yung katulad yan, sitaw. Yung may-ari ng sitaw nasa baba. Bali, ito pong malawak na lupang to, marami pong nagtatanim at nag-aani ng gulay. Marami yan sila. Pwede ko po bang malaman kung saang lugar kayo nagsusupply ng gulay? Diyan lang sa Quarry. Sa Quarry, Oo, sa Pangarap pagdating po, sa Talikapa. Pangarap, binubulto naman ng taga sipil. Kinukuha sa amin. Okay. Ito na yung kamote, poso, tapos papaya. Ang kuha nila sa amin yan, 4 kilo na lang. Saan po tayo pupunta, ate? Mamimitas ng Ma'am. papaya. Okay, mamimitas ng papaya. Dito. Sumupusa rito. Ano yan po yun? Yung makita, ayan! Ito ang damo. Yan, oh. Pag humawak yan sa katawan mo, Ay, ng Makati. oh, hindi lang Makati, matulik. Itong na to, ayap. Kung baga, ang Ayap. hinarvest nito, yung kono, ay yung talbos. Ganyan pala halaman ng sitaw. Ngayon ko lang na Nila yung tanim mo. Nalaman namin na hindi mo naman kailangan diligan ng mga tanim na sitaw-ayap, sapagkat nabubuhay lamang ito sa mga hamog, tulad ng mga gulay sa Baguio kung saan ito nanggaling. Ikot mo lang yung binhi. Ayoko na binhi. Ikutin mo lang yung ganyan, oh. Ikutin mo siya. Para kami tatakot, Example nga. So ganito daw, iikutin. Sige nga. Galing na sila sa inyo, Sang? Para ka natatakot, sige. Sang? Ha? Paano Di pa. pong ikutin? Ito lang. Ang gano'n ang pagkuha ng sitaw, ayap. Sensitive naman, Ito. Ito yung 5 piso. Oh, yan, 5 piso yan. So ganito po, 5 piso. 5 pesos. Isang tali. Medyo madami na din po. 5 piso yan. Sakto sa dinner. Kaya pag kumain. Ito po. Taniman lang. Narito tayo ngayon sa taniman ng sitaw ayap at makikita natin sa likuran na nag-harvest sila. So sabi nila, isang tali daw ng sitaw ay 5 piso. So, yan. Mais to, te. Yan, mais to. Mga anong buwan kaya siya pwede na ma-harvest ng ganyan? Mga 10 buwan. Halimbawa, nangahango ako sa kanila ng kamuting kahoy. Ang bigay naman nila sa akin sa 1 kilo. Pag yan, hati kami 2. Pag kami nag-harvest. Ano din pala, tawag ito sakripisyo din yung... Oo naman. Para ka lang din kumita. Tapos minsan, no, parang ano pa, isipin mo, bibili ka, babaratin mo pa. Para din pa. Minsan sabi, Ano na lang? 2.15 na lang yung tumpok nung papaya. Siyempre maano kami, minsan ibigay mo na lang. Kasi nakikiano ka lang Hindi din. nila kasi alam Hindi yung kasi nila effort alam. na Hindi nila ginagawa. nakikita. Sila kaya. Katulad yan, manguha ka diyan ng gabi, yung talbos na yan. Suhot-suhotin mo yung kadamuhan na yan. Grabe. Tapos sasabihin na, 5.20 na lang yan, ang bigkis niyan. Bigay mo naman para maubos. Oo, tsaka magkakita lang din. Hindi talaga ganun kadali maghanap buhay. Oo, hindi talaga. Basta tiyaga lang, no? Basta, feeling ko, dapat nga, malang bayad sa mga farmer. Ang buhay ng mahirap. Tipo,
tawag nito, mas mayaman nga ang mga farmer. Sa ibang bansa kaya, pag basta farmer ka, siya yung pinamayaman. Matarik, masukal, at makating damuhan. Nasasalubong sa iyong daraanan. Ngunit ganito talaga ang buhay ng mga taong kinabubuhay ay gulay. Pagod, hingal, at init ng araw na tinitiis ng mga mambubukid para lamang magtanim at mag-ani araw-araw para lamang makaraos sa araw-araw na buhay. Ganyan kalayo. Yung Nilakad. nilakad namin. Ng mga... Ganyan kalayo. Layo, diba? We made it. Ayun sa kamote pala. Pag nag-harvest po kayo ng nakakailang sako po kayo nun? Ito, pagkarta ko dito sa bundok. Pag malawak, naka-100 sila sa... Pinakamataas nakita po yun sa isang araw. Hindi, sa isang bukirin lang. Opo. 100. Ito kasi pangatlong na nila to eh, pangatlong taniman na. Oo. Nakalat ka nila sa kamote sa... Ay, yung mga nasa harapan po kanina, yung nandun po, wala pa po mga laman yun. Wala pa yun, hindi pa pwede... Ay, ganon. Eh, mga ilang months po bago yung mga... Tagal din pala. Kung bawat kilo ng kamote ay nagkakalagang 6 na piso, lumalabas na ang isang sako o 70 kilos ay nagkakalaga ng 420 pesos. At kung sa isang ektarya, nakakuha sila na 100 sako, nangungulugan lamang na 42,000 ang kitikita nila. Bumalik na rin sa kanilang tirahan ang pamilya ni Ate Jessica bago lumubog ang araw, dahil maaga pa nila itong ibababa sa palengke kinabukasan. Geng! Malilit pa? Ilan na yung sibuyas na yung paki mo? Wala na sa ako mo. Nainis pa dyan? Huwag mo na ito galawin na. Kuya, saan po ba pupunta yung gulay niyo po? Destination niya? Opo, destination. Tungko. Tungko po. Kayo po yung may-ari po ng Oo. magkano ko yung pinuhunan niyo sa sa... Gulay? Opo. Lahat? Pag yan, hindi ko pa mabilang eh. Malaki-laki rin yung mga 100 may git. 100,000. Mga kasyumako lang. Siya si Mr. Francisco Barrera, may-ari sa delivery elk truck sa CI Market. Nag-deliver ng gulay sa Tungko Market, Palmera at Bulacan. 100,000 ang kanyang pinupunan. At kung siswertihin, tudobe ito kung maganda ang benta. Ano yan kuya, i-distribute nyo yan sa mga tinatindahan po doon o kayo sa peso nyo na po? Ito yung pisto namin. Oh. Tapos, ito pang namin, pang mga sogi ko rin to. Ganun po. Dine-deliver. Okay. Eh, sino yan, oh? Ang CI Market ay isa sa mga malaking palengke na matatagpuan dito sa Novaliches, Quezon City. Ito ay nagsisilbing wholesaler at retailer ng mga gulay na inaangkat pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, particular na sa Baguio, Quezon, Batangas, Bulacan at Balintawak. Madaling araw pa lamang kung mamili ang mga tendera ng gulay at ulam dito sa CI Market sa Novaliches. Kaya naman, nasanay na rin ang bawat tendera na gising na 24 oras. Tanong ko lang po, anong oras po kayo natuto sa paglalaro po sa palengke? Alas 8. Ayun na, alas 8 ng gabi nandun na yung namin. Nandito na. Pero hindi
Hindi mo pa nilalatag kung nakalatag? Hindi pa. Nag-uumpisa pa lang. Saan niyo po kinukuha yung mga paninda? Ito, sa Balintawak. Ito po lahat. At diba, papansin natin yung iba kasi, hindi muna ginagayat-gayat, pati sa inyo parang kanina, ready to Ito, sa yung kapag sa una, yung sayo ng una, una. Tapos pangalawa, kalakasan. Yung mga babalatin muna. Kasi mga alauna, mga lagagawin na. Para hindi pangatay. Ay, gano'n. Ano ito pagkaano po, magkano po yung Tanto muna dito ka. magkano po yung Dito. 5,000? Ang inuuwi niyo po pita magkano? Ito, una nasa may kusan dito. Saan po yung... Isang araw. Yung isang araw. Malinis na yun. Saan kayo po nakamagkano kita na po kayo? Wala pang kita pa lang. Yung may beta pa lang yun na wala pa yung kita pa. Wala pa po yung tubo. So, siguro kung mga anong oras po kayo makakapawag tubo sa pagka gano'n. Lalo po gatong umulan. Yan, pagka anong oras po kayo mababawag yung tubo? Sa umaga na, alas 9 ng hapon. Tapos uwi na bis na lahat yun. Ay, maaga po. Ano oras na umuwi? Ano oras po kayo po umuwi sa ganun? Alas 10. Alas 10 na 9. Kasi hanggang alas 12 lang dito sa Cavite. Wala nang baka. Paghapon, hindi na po ka nag-operate. Hindi na, wala kasi tao dito. Naman po sa mga suki, ano naman po yung ano yung yan. Kasi hindi niya pa. Pagka suki po ba, mas mababa po ba yung presyo kaysa doon sa... Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Nadagdagan na lang yung dito. Ah, Matagal na namin siya. Nadagdagan na lang. kasi ganun. Mas maganda yung pagkakalagay mo. Eh, nakaiba sana may dagdag. Pero pag may nakikita pa sa inyo na kunyari regular customer nyo, may nakikita sa inyo natin, pwede bang utang? Oo, may mga kami customer na utang bayan. Nangyari na yung araw, yung kinuha niya, bukas niya babayaran. Yung kinuha niya kahapon, ay hindi babayaran niya. Ganun pala. Hello po, good morning ma'am. Ano pong pangalan niyo? Bakit po napili niyo mamili dito sa kay Aling? Kasi sa una palagi may dagdag. Okay, may dagdag daw yung gulay. Tawad. May tawad. Ayaw naman mag-internet. Okay, so friendly, approachable naman po si ate. So maliban po doon, ano pa po? Minsan, pag walang pera, nakakautang. Okay, so pwede mangutang. Dahil dyan, Ang tawag doon? Installment. Nakakapag-installment po. Okay, so yun. Magkano po ba yung puhunan niyo pag namimili? Minsan, 1,000. Minsan, 500 lang. magkano 500 to 1,000 pesos. magkano yung tubo? Magkano naman po yung tinutubo no? Ha? Konti lang. Konti lang. Mga magkano? Minsan, Pwede po malaman kung magkano? So 500 to 1,000 mga 100 daw siguro. swerte na tumubo ka ng 200 kasi mga barat yung So ano mo po? Sa pangarap. Mga 100, gano'n. Minsan, 200. Minsan, Dalawa. Okay. Good morning po, Aling Baby. Magkano po yung kinikita niyo po sa pagtitinda po ng ulam? minsan 200. Yung mga tinda niyo po sa gulay niyo, magkano po yung mga benta niyo? 10 isang order. Pagkaano po sumasapat naman po ba yung kita niyo sa paninda niyo sa pang-budget? Hindi.
kasi ang tubo, konti lang. Kahit nakaka-discount po kayo sa palengke. Hindi sasapat kasi talagang hindi sasapat dahil yung pamasahe pa lang ni Joy. Eh, 100 na araw-araw. Ganun po ba? Sa palagay nyo, bakit mas maraming bumibili sa inyo kaysa sa ibang tindahan? Sa ibang tinagtitinda rin ng ulam? Eh, kasi mura. 10 piso lang isang order. Tilapia pa rin yun. Hapon? Ay, wala kang bago? May mga... Sulingan. Ay, bangus, paksiw, kaso hindi pa luto. May mga times din po ba na yung mga bumibili sa inyo, minsan nangihingi pa po ng discount o binabarat pa minsan yung paninda kahit 10 piso na lang? Ano, hindi naman naghingi ng discount, humihingi lang ng dagdag. Ganun po. Sige po, maraming salamat po. Ang Pilipinas ay sagana sa luntiang yaman. Yamang tila hindi pinapahalaga ng karamihan. Yamang mula sa mumuting mitiing. Mitiing bunga sa bundok ng pangarap. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전